So, laman po ng balita, yung naging rant ni Senator Bato laban dito kay Maharlika na vlogger. Okay? May mga ibang tao natutuwa, iniisip na, o yan, nag-aaway-away na kayo. O iyan, dinaramdaman mo kung anong pakiramdam ng ginagawa ng fake news ni Maharlika. Pero para sa akin, sa opinion ko lang naman to, tila ba parang scripted ang lahat Parang planado lahat. At isipin mo, nasa investigasyon ka, mag-check ka pa ng phone kung ano yung sinabi ng vlogger, tapos mag-react ka in the middle of the investigation. Pero, ewan ko, parang pakiramdam ko talaga, parang lahat yun ay planado. Bakit? Bakit kailangang i-call out ni Senator Bato si Maharlika? Para gumawa ng drama dun sa hearing, at alam naman natin kapag may drama, may Models of Manila, may news sa television, sa online, nagte-trending, basta may drama. Okay? Anong gamit nun? Anong gamit nun para sa kanila? Siyempre, mas maraming tao ang nakakakilala kay Maharlika. Maaring makikita mo sa news, diba? Sino ba yung Maharlika na yan? Tapos, pag silip mo sa YouTube, doon na papasok yung kanilang mga paninira kay PBBM. Kumbaga, mas makilala si Maharlika, mas pabor dito sa hangarin nilang pabagsakin ang PBBM administration. Okay? And napanood ko doon sa vlog ni Tatay Harry Roque na itong si Maharlika, di ba, ay posible daw ipatawag, pwede daw through video. Kasi nasabi ata na Senator Bato, punta ka dito, ganyan, harap ka sa hearing, ganyan. Pero pwede din naman kasi through video. Di ba? Choice naman nila yon kung through video. Anong mangyayari kapag si Maharlika ay lumabas sa video dyan sa Senado? Siya ay ma-interview dyan sa Senado through video. O once again, more publicity, more eyes, more TV report, more trending, which is papabor uli dun sa kanilang goal na ikalat sa isip ng mga tao na gumagamit si PBBM. Kasi yan naman ang objective ng buong hearing na ito. Diba? Madalas silang magreklamo. Naalala nyo, nagreklamo sila. Bakit may Senate hearing? Hindi naman in aid of legislation yan. Yung kay Kibuloy daw, di ba? Hindi naman in aid of legislation yan. Anong le-legislate dyan? O itong sa PIDEA leaks na ito, anong ile-legislate mo dyan? Diba? Ito ay halatang halata na para lamang makapanira kay PBBM. Diba? So hindi ko makita kung anong significance, anong kahalagaan nung itong pinapakalat na papel na yan na hindi nga natin alam kung totoo o hindi. Diba? In terms of legislation. Diba? Parang nagbase ka ng legislation mo sa isang dokumento na hindi naman totoo o peke. So, yun naman yung sa akin lang. So, pero ito ang game plan. Nakikita nyo, matatalino din yung mga yan. Akala mo lang ganyan na Di ba ngayon si Bato, tinitira nung mga ilang DDS na bakit ka masyadong malambot, masyadong Alam din nila na pag masyadong hard si Bato ay susubukan itong pigilan. Pero kung mukhang malambot si Bato, pagdating dyan, mas hahaba yung hearing. Kapag mas humaba yung hearing, mas marami silang pagkakataon para i-mind condition ang mga tao, ang mga nanonood na gumagamit si PBBM. Kaya in fact, sa vlog ni Tatay Harry Roque, sinabi niya na napatunayan daw na totoo yung dokumento at kailangan na daw sagutin ni PBBM yan. Sabi ni Tatay Harry, kaya ba bumabalentong ang Pangulo sa foreign policy? Kaya ba bumabalentong sa Chacha? Kaya bumabalentong ang nagpapatakbo ng gobyerno si First Lady at si Speaker? Puro, kumbaga, kinokonekta nila doon sa mga ibang paninira nila. So yan ang objective ng buong hearing na yan, para alam lang din natin. Kaya wag din tayong maniwala basta-basta sa mga parang mga drama-drama, kasi hindi natin alam, posibleng scripted. Posibleng yan talaga yung plano. Posibleng para pahabain yung story at para si Maharlika ay mailagay sa Senado at makapagtestimonya doon at mas maraming makakilala sa kanya. Yun ang objective nila maidala nila yung mga tao doon sa channel ni Maharlika. Dahil doon sila tumotodo ng pagbe-brainwash at pagpaninira sa Pangulo. 'Di ba? Lahat na lang doon.
So, yan po ang game plan talaga dito. Diyan na umiikot yung kanilang mga plano ngayon. Para po, kumbaga parang sinabi nga nung kasama ko sa podcast, si Sir Ronald Llamas, kumbaga kumbaga marami silang path na dinadaan papunta dyan. One is itong palabasin na gumagamit ang Pangulo. The other one is yung sa military. So, kumbaga, sunod-sunod po yung kanilang magiging kampanya para po matanggal sa pwesto itong si PBBM at si VP Sara ay maging pangulo ng 10 taon. Yan po ang master plan, yan po ang game plan. Kaya maging mapagmatyag po tayo. Tingnan po natin mabuti kasi hindi natin alam, baka magtagumpay sila at mahila nila tayo pababa. Ang nakakatuwa lang din doon sa vlog ni Tatay Harry Roque na napanood. Sabi niya, ako po ay, sinabi niya, hindi ko hahayaan na ang aking anak ay mamatay. O dahil sa gera ng ibang bansa o dahil sa inang bayan, parang ganun yung nasabi niya. Naisip ko, ang sweet naman ni Tatay Harry Roque. Ayaw niya akong mamatay. Alam nyo, napanood ko to doon sa isang vlog din yung presidente ng El Salvador. Sabi niya, lahat naman tayo mamamatay. Di ba? Walang gustong mamatay, pero lahat tayo mamamatay. Pero, maging concerned din tayo kung paano tayo maaalala kapag tayo ay pumanaw na. Meron ilan sa atin maaalala bilang matatapang, mga bayani, ipinagtanggol yung bayan, at meron naman ilan sa atin maaalala bilang traidor, di ba? Dahil sa kung anumang halaga o kung anumang rason, ay nagawa pang mag-abogado sa mananakop o sa China o sa mga bully kaysa sa sarili mong bansa. Diba? So, yun lang. Lahat tayo mamamatay, pero yung iba sa atin maaalala bilang traidor, yung iba sa atin maaalala bilang mga bayani na nagbigay ng kanilang buhay para sa inang bayan. So, sweet naman na concern siya sa mga anak niya, sa amin. Diba? Ayaw niya kaming mamatay. Pero, at the end of the day, diba? Siyempre, libo-libo na. Ang dami ng nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa inang bayan. Huwag nating sayangin yung sakripisyo nila na yon. Diba? So, thank you very much guys. See you po sa next video. Stay safe parate. Bye-bye.